God is good all the time. Continuation, Part 37. Lamig ng panahon. Nag-shiver talaga body ko parang nasa isa ko. Nanginginig yung whole body ko, akala ko mag-collapse ako sa sobrang lamig. Kasi I was just wearing a formal long pants, ang din pang summer yung outfit ko. And just long sleeve white yung pantaas. Bali black yung pants and white yung long sleeve shirt ko, and very thin din yon. I tried to keep going and I feel like I was walking in the Antarctica, super lamig talaga. But with God's grace nakarating ako sa check-in area, and warm naman inside. And I feel relief sa area na yun. Without hassles nakapasok ako ng direct, and sabi ng inspector officer sa akin, "Congratulations and welcome to Australia." Nagtanong pala yung officer sa akin if andyan ba sa labas yung fiance ko, and I said yes, he's waiting for me sa labasan. Tapos I went away and grabbed my baggage. I only have is a medium baggage. Kaya yun, paglabas ko ay parang nakarampa ako sa modeling platform, ang daming tao. Nakatingin sa akin kasi yon yung waiting area sa mga nag-aantay ng mga dumarating. And I am one of the few na lumabas kaagad. Sa door pa lang nag-scan na yung eyes ko saan si Mick. And straight away nakikita ko siya just in front of me. Kasama yung mother and twin brother niya. Ayon nagyakapan kami lahat, and I was sitting in front of the car. Nagulat ako sa mga tanong ni Mick, bakit daw isang bagahe lang ang dala ko? They expect me to bring a lock from there. Napatawa lang ako. Sabi ko, ano ka ba naman? Anhin ko man mga gamit ko dito. And I don't need it. Only few clothes lang ang dala ko. Pinamigay ko na mga gamit ko sa Cebu. Lahat iwala na naiwan. And yon, in the meantime sabi ko sa mga kapatid ko na ang close friend ko muna ang magbantay sa bahay natin, and doon siya natulog sa bahay namin. Kasi may mga alagang hayop ako, like kambing at aso. Bininta na namin yon kaw namin. So yon lang maliliit ang natira. And binayaran namin yung service ng friend ko monthly basis, kaya yon. Then kinabukasan after ako nakatulog ng maayos, umunta kami sa cemetery at dinalaw namin si dad. Ang dami story ng mama ni Mick sa akin. And may plan pala sila na asuon as lalabas yung dad ni Mick sa hospital, ay pupunta sila ng ibang states sa Australia and doon na maninirahan. But hindi nangyari yon kasi namatay nga ang dad niya. Kaya remain kami dito and continue to live and move on. Mick is very proud sa akin, pinagyayabang niya talaga ako. Kahit saan kami magpunta noong una, panay holding hands niya sa akin. Kasi ganyan yung ginawa niya sa akin noong bumalik siya sa Pinas para sunduin ako. At ganyan din ang ginawa niya dito. And I feel awkward about that kasi wala masyado mga tao nag-holding hands, and lahat ng mga tao ay nakatingin talaga sila, lalo na sa akin. Sabi ko sa sarili ko, bakit kaya nakatitig sila pag nag-holding hands kami, Mi? Is there anything wrong with that? Sabi ko sa sarili ko. And natutunaw talaga ako sa tingin ng mga lalaki dito, lalo na sa mga puti. Then I changed that all of a sudden hindi na kami nag-holding hands, but instead I put my hands in the shoulder of Mick. Abangan ang susunod na kabanata.